Libang na naman ako. Ito talaga yung na-miss ko eh. Kung ano mo yung pinagsasasabi ko dito. Mga kababayan. Ito, pag-usapan naman natin itong si Senator Robin Padilla, mga kababayan. Ito umaamin na itong si Robin Padilla na talagang ang minority wala nang magagawa sa Senado. At mabuti na lang daw mga kababayan, si Senator Lacson pa rin ang pumalit kaysa sa ilang mga senador dyan o kahit sino pa daw na ibang mga senador. Buti daw si Ping Lacson pa rin, mga kababayan, ang napili na bumalik doon sa Blue Ribbon. Bakit kaya? Bumabait ata itong si Senator Robin Padilla, mga kababayan, at nilalaglag na itong si Marcoleta na pambato ng DDS Black. Diba? Ng Duterte Black. Bakit kanyo? Eto, may pahayag si Senator Robin Padilla. Ewan ko to, pabago-bago rin iisip nito eh. Sala sa init, sala sa lamig lang to. Ay. O ayan mga kababayan. Sabi ni Senator Robin, sabi niya, magpasalamat na rin po tayo. Kasi nga, di ba, babalik na po si Lacson. Siya na po ulit ang chairman ng Senate Blue Ribbon at magkakaroon po ng hearing itong November 14. At siguradong talagang kaabangan niya ng taong bayan. Itong si Robin nagsalita, magpasalamat na rin po tayo at siya ang muling tagapangulo ng committee ng Blue Ribbon mula sa Majority Black. Kaysa po sa ibang mga senador, nabatid natin at lantaran ang kulay ng politika. Mga kababayan, ang iniisip ko dito, di ba ang gustong-gusto na humawak ng Senate Blue Ribbon Committee ay itong si Senator Marcoleta. Si Senator Marcoleta ba, mga kababayan, na binabanatan dito ni Robin Padilla? Kasi wala namang ibang naghahangad sa Senate Blue Ribbon eh. Si Marcoleta at si Marcoleta lang talaga. So sinasabihan niya ba, nilalaglag niya na ngayon si Marcoleta, si Bulldog, mga kababayan, na talagang lantaran ang pamumulitika? Sabi ni Asi Gabriel, ano yan, lapit ng 2028, Robin. Bumabanat, no? Mga kababayan. Oh. Kunyari lang yan si Robin, sabi niya Epifanio Espiritu. Sabi ni Ray Anthony, nagpapaalala lang si host niya kasi mahaluan ng mga nanggugulo. Hindi naman niya sinabi na kayong INC ang mag-uumpisa ng gulo. Tama? 'Di ba? Pero going back, mga kababayan, totoo ba yung sinasabi ni Robin Padilla na okay si Ping Lacson kaysa sa ibang mga senador ng lantaran at batid, mga kababayan, yung kulay ng politika? Talagang laglagan to the max ito At hindi lang yan ang binitawan itong si Senator Robin Padilla, mga ka-GPnatics, dahil may binabanggit pa ito. Wala po kaming kakayahan sa minority block na maibalik sa pwesto. Pasensya na kayo, malaki talaga yung ginawa ko kasi labo ng paningin ko eh. Para maibalik sa pwesto si Senator Rodante Marcoleta para maging tagapangulo ng Blue Ribbon dahil kulang, talo at wala po kaming bilang. Mga kababayan, dahil kulang daw, talo at wala po kaming bilang. So ibig sabi ni Rodante Marcoleta, sabi niya ang mga senador daw, pati ang taong bayan, siya daw ang pinili. Ba't sabi ni Robin Padilla, kulang, talo at wala kaming bilang? At mas gugustuhin daw ni Robin Padilla na si Ping Lacson, kasi ito, mga kababayan, alam naman natin, investigador talaga to si Lacson. Yung isa, mukhang alam natin, namumulitika lang eh. Siyam lang po kami sa minority, mga kababayan. Siyam lang nga talaga sila. Tapos 15 naman, mga ka-GPnatics dito sa majority, di ba?
Oh, eto maliwanag na talagang parang pag-amin na ni Robin Padilla na talagang mahina ang minority. Wala na silang kapag-asa na mahawakan ang Blue Ribbon na pinapangarap ni Senador Rodante Marcoleta na mapasa kanya muli, mga kababayan, at mag-ari-harian doon. Kumbaga sabi ko nga, kinukunik ko to, sabi ko ganun, parang etong si Robin Padilla, ewan ko kung ano ba to? Ng plastic na ito ay para sa 2028 election na medyo kumakabig. 'Di ba? Kaya kumakampi dito sa majority at binabanatan si Rodante Marcoleta. Nako, mga kababayan, mag-iingat tayo ha. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Pero ngayon, sa ngayunang muna yung sinasabi ni Robin dito, sa pagkakaintindi ko, talagang ang binabanggit niya na senador na namumulitika, ito si Marcoleta. Kasi sabi niya, kaysa naman sa mga kasama kong mga senador na lantaran at batid natin ang pamumulitika. Oh. Bakit kanyo, mga kababayan, mga ka-GP? Nung si Marcoleta ang may hawak ng Blue Ribbon, tandaan po natin, itong mag-asawang Curly Discaya at itong si Sara, 'di ba si Sara, nung sila po ay magsasalita, maglalabas sila ng kanilang affidavit, 'di ba? Sabi nitong si Marcoleta, wala na daw time, gabi na daw nung ibinigay ng mag-asawa yung kanilang affidavit, kaya hindi na nila mabigyan yung kanilang mga membro. Nagtataka tayo, mga kababayan, dahil may umaga pa eh. Kung nagawa nga niya si Guteza, papuntahin, pagantayin sa opisina, etong si mag-asawang Diskaya, pwede naman niyang bigyan din ng kopya etong sila Kiko Pangilinan, sila Ping Lacson, at yung iba pa na mabigyan ng kopya ng kanilang affidavit. Pero hindi po niya yung ginawa kasi wala na daw oras. At nakita din natin, kapag DDS block, Duterte block, dire-diretso ang pagsasalita. Umangal pa nga itong si Senador Rapi Tulfo eh. Bakit ganun? Sabi mo, bibigyan mo ko ng pagkakataon na mag-question. Sila unlimited, ako dalawa lang. 'Di ba? Kaka-wonderful tonight ni Robin yan, Sir GP. O baka mauto na naman tayo pagdating sa 2028. 'Di ba, kakantahan na naman tayo ni Robin at magbibigay na naman siya ng bulaklak. Tapos yung mga chicks, yung mga girls diyan, nagwapong-gwapo kay Robin, mga kababayan, ayan, magpauto na naman. Hindi, pero maraming maraming naging si Robin talaga noon, heartthrob. 'Di ba? Oo, maraming na in love diyan. Kasi mabait daw talaga 'yan bilang artista, mga kababayan, pero ayaw ko siya bilang politiko. Bobo eh. Oo. For peace rally nila para sa taong nagbabanta ng buhay. Siyam lang sila makukulong pa yung iba bago magpasko. Kaya it's time to na mga kababayan, it's time to be over the bakod. Ganun ba yon? Over the bakod na tayo, mauubos na minority, ganun. Sana makulong na yung mga Judas bago magpasko. Sabi ni Winnie Artos, no way, Sir GP. Oy, grabe kayo ha. Pero dito to, marami pang kinikilig dyan kay Robin Padilla. Nagpunta nga, kasama kami nagpunta noon na naalala ko. Marami kaming lugar na pinuntahan nung nung rally ng 2022 election. Sa Abra, nagpunta kami sa Benguet, Abra, Benguet, isa lang pala, mga kababayan. Doon sa Abra, nagpunta kami ng Baguio. Tapos, iba pang lugar sa norte. Ala, grabe mga kababayan, kilig na kilig yung mga binibigyan tapos sa Nueva Ecija. Grabe, talagang kinikilig. Robin Padilla, ayun, nag-number 1 ang loko.
Oh. Pero going back mga kababayan, baka seryoso tayo. Baka sabihin na, puro biro ka naman eh, puro kakalukuhan. Sabi nung iba dyan, "Hoy, haba na ng programa mo. Umahaba yung programa mo pero wala na kami natututunan ha. Puro na lang kami tawa." Hindi, pagpasensya nyo na mga ka-GP, hindi ako makababad talaga. Sobrang research ngayon. Talagang nahaluan ko na ng kalukuhan. Oo, doon naman kayo nag-i-enjoy eh, di ba? Konti na lang yung natututunan. Hindi ako naman abinado. Hindi naman ako open naman ako sa kritisismo. Dahil nga sabi ko nga sa inyo nung mga huling linggo, talagang super labo na ng paningin ko. Hindi ako makababad sa cellphone. Sa cellphone kasi ako nagre-research kaysa sa computer kasi yung syempre kuryente, mahirap din, di ba? Oh. Etong si Robin Padilla, mga ka-GPnatics, kahit ganito yung kanya mga sinasabi, huwag na tayo masyadong magtiwala. Dahil, alam nyo naman, ang ahas, pagpalit ng balat, ahas pa rin. Diba? Oh, Senator Robin Padilla admitted that the Senate Minority Bloc does not have enough numbers to reinstate Senator Rodante Marcoleta as a chair of the Blue Ribbon Committee, saying they simply have no power to overturn the decision of the majority. Ayun, mga kababayan. So, ibig sabihin pala, gusto pa rin ni Robin Padilla at ng minority na iupo talaga si Rodante Marcoleta. It happened, mga kababayan, na talagang wala po silang bilang. Talo nga eh. 'Di ba? Talo sila kasi walang kumakampi sa kanila. Yung mga tao na inaasahan nila, nalilipat sa kanila ay hindi pa rin nila tawag dito maligawan. 'Di ba? Lalong-lalo na po, naalala nyo kung sino yung hindi nakuha mga ka-GPnatics ng minority, si Lito Lapid. Oh, yan yung inaasahan nila para mag-13 sila pero hindi po nangyari. Mga kababayan, kaya walang pagpapalit ng liderato. Talo sila, hindi makakabalik si Rodante Marcoleta. Na kuryente. Oo. Ano daw? Nako, fake ang nabili mong luton. Ano yun? Kuryente, hindi pa man na din nagbabayad si Marcoleta, Sir GP. Correct. Mga kababayan, dapat nga si Marcoleta para lumakas siya, palagay ko dapat asikasuhin niya tong mga kababayan, para maniwala ako sa kanya. Gayahin niya si Tito Soto, di ba? Total may pangako siya na kada pamilya na may less than 2,000 na kuryente ay libre na. Dapat yung niya, mga kababayan, yung kanyang sahod, di ba? Every month, kahit hindi man lahat na tao mabayaran niya, at least maipakita niya yung sinseridad niya. Baka maniwala pa ako sa kanya na hindi po siya after the money, na after doon sa kanyang sahod. Na siya ay talagang para sa bansa, para sa mga kababayan natin, and he is willing para tuparin yung kanyang pangako. Bakit hindi yung sweldo niya ang gamitin na pambayad dun sa mga kuryente na yon? 'Di ba? Robin, malapit nang maubos ang mga kakampi. Kaya nga siguro nagsasalita na ng ganito. 'Di ba? Gusto, mga kababayan, kaya nagsasalita na si Robin na mabuti daw si Ping Lacson ang bumalik kaysa naman daw ibang mga senador. Dahil siguro gusto nyo na maglipat bakod, magkunwari para makakuha ng boto sa 2028. Hindi naman tayo papauto. Nabili mong luton kaya hindi luminaw ang mata mo. Arthur, hindi ko nga alam yung sinasabi mo eh. Anong luton? Hindi naman ako bumili ng luton. Okay, so iwanan na natin yan mga kababayan, si Robin. At pag-usapan naman natin itong si Anjo Eliana. Mga kababayan, matapos po niya na sira-siraan, matapos niyang pagbintangan na may babae